Gabriel, anak, tama ba talaga ito? Mahinang tanong ng matandang babae. Ang kamay ay nanginginig habang hawak ang ballpen. Ma, kailangan na ni Nerida ng tulong. Hindi niyo ba nakikita? Iniisip niyang may mga taong gustong manakit sa kanya, pati ako. Ako na asawa niya. Pinagbintangan niya. Hindi na siya ang Nerida na kilala natin. Naririnig ni Nerida ang mga salitang iyon mula sa labas ng pinto ng opisina ng doktor. Nakatayo siya roon, nanigas, habang ang boses ng asawang lalaki na minahan niya sa loob ng 10 taon ay tila punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito maaaring mangyari. Nanay, huwag kayong papirma. Pabulong na sabi ni Nerida sa sarili. Ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ngunit hindi siya makapasok. 2 malalaking tauhan ng asylum ang nakatayo sa magkabilang gilid niya. Ang mga braso ay nakaakibat sa kanya. Ma, alam ko pong mahirap ito para sa inyo, patuloy ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Pero mahal na mahal ko si Nerida. Gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Dito lang siya makakatanggap ng tamang lunas. Hindi ko kaya makitang nasasaktan siya araw-araw dahil sa mga delusyon niya. Pero, ang anak ko, humihikping sabi ng ina. Kung mahal niyo si Nerida, pirmahan niyo na po, para sa ikabubuti niya. Naramdaman ni Nerida ang pag-ikot ng mundo, ang sarili niyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng sinamahan niya sa paglilibin ng kanyang ama, ilang buwan lang ang nakalipas, ay pinipirmahan ang kanyang sentensya, at ang lalaking sinumpaan niyang iibigin, habang buhay ang siyang nagtutulak sa kanya sa bangin. Gabriel! Sigaw ni Nerida. Pinilit na kumawala sa mga kamay ng mga tauhan. Huwag mong gawin ito sa akin. Alam ko may ginagawa ka. Bakit mo ako ginaganito? Bumukas ang pinto. Nakatayo si Gabriel. Sa harapan niya, kasuotang ayos, mukhang seryoso at nag-aalala. Sa likod niya, nakita ni Nerida ang kanyang ina na umiiyak, hawak-hawak ang mga papeles. At sa tabi ni Gabriel, nakangiti ng bahagya, si Bianca Lorente, na nakaayos ang buhok at nakasuot ng mamahaling damit. Bianca? Nauubo si Nerida. Anong ginagawa niya rito? Si Bianca ang nag-refer sa akin sa doktor na ito, mahinahong sabi ni Gabriel. Account manager siya ng insurance company natin. Tinutulungan lang niya tayo. Insurance? Wala tayong kailangan sa insurance. Gabriel, wag mong gawin ito sa akin. Nandito ako, kausapin mo ako. Ano bang nagawa ko sa'yo? Lumapit si Gabriel, hinawakan ang mga kamay ni Nerida. Malamig ang mga daliri niya. Nerida, mahal, kailangan mong manatili rito para sa iyong sariling kabutihan. Naintindihan mo ba? Gusto lang kitang protektahan. Protektahan? Gabriel, hindi ako baliw. Wala akong sakit. Ikaw ang may sakit. Ikaw at ang babaeng yan. Itinuro ni Nerida si Bianca, na ngayon ay nagkunwaring umiiwas ng tingin. Gav, baka kailangan na nating umalis, mahinang sabi ni Bianca. Hinawakan ang braso ni Gabriel. Baka mas lalo lang siyang ma-stress. Bianca, huwag mong pakialaman ang asawa ko, sigaw ni Nerida. Gabriel, nakikita mo ba? Nakikita mo ba kung paano siya kumikilos? Sila ang nagplano nito. Sila ang... Tama na, Nerida. Malamig na puto ni Gabriel. Tingnan mo ang sarili mo. Sinisigawan mo ang lahat. Pinagbibintangan mo ang mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi mo pa nakikita na hindi ka na makatuwiran? Tiningnan siya ni Nerida. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaking minahal niya. Ang lalaking sinamahan niya sa hirap at ginhawa. Ang lalaking kasama niyang nagplano ng kanilang kinabukasan. Ang lalaking umiiyak sa balikat niya noong mamatay ang kanyang ama. At sa mga mata na yon, wala siyang nakita. Walang pagmamahal, walang pagsisisi, walang kahit katiting na emosyon. Parang pinapanood niya ang isang estrange. Gabriel? Pabulong na sabi ni Nerida. Ang boses ay nanginginig. 10 taon tayong kasal. 10 taon! Paano mo nagawa ito sa akin? Hindi sumagot si Gabriel. Binalingan niya ang isa sa mga tauhan. Dalhin na ninyo si Mrs. De Vera sa kanyang kwarto. Kailangan na niyang magpahinga.
Hindi! Sumigaw si Nerida, pinilit na kumawala. Hindi ako sasama. Wala kayong karapatan. NBI ako. Investigator ako. Tawagan ninyo ang opisina ko. Tawagan ninyo ang... Wala nang tatawag sa opisina mo, Nerida. Pumasok ang isang lalaking naka-white coat, mga 55 taong gulang, may salamin at kalmadong muka. Ako si Dr. Mendoza. Simula ngayon, ako nang bahala sa'yo. Doktor, pakiusap, sabihin ninyo sa kanila na hindi ako baliw. Mga test akong kayang gawin, mga psychiatric evaluation, alam ko ang mga proseso. Hukom! Gusto ko makipag-usap sa hukom. Mrs. De Vera, mahinahong sabi ni Dr. Mendoza, ang iyong ina at asawa ay pumirma na ng mga papeles. Meron kang provisional admission sa loob ng 60 araw para sa observation. Ibig sabihin, dito ka munang mananatili habang sinusuri natin ang iyong kondisyon. 60 araw? Hindi. Hindi kayo pwede. May karapatan ako. May karapatan ka magpahinga. Putol ni Dr. Mendoza, sabay kumpas sa mga tauhan. Dalhin niyo na siya sa kwarto 214. Bigyan niyo siya ng sedative. Huwag! Huwag ninyo hahawakan ako! Sumigaw si Nerida habang hinihila siya ng 2 tauhan. Napalingon siya kay Gabriel. Nakatalikod na ito, hawak ang baywang ni Bianca at may sinasabi sa tainga nito. Nakita ni Nerida ang ngiti sa labi ni Bianca. Isang maliit, panalo na ngiti. At doon, sa sandaling yon, alam ni Nerida ang totoo. Hindi siya baliw. Hindi siya nagdedeliryo. Ang lalaking minahal niya ay ipinagkanulo siya. At ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay bahagi ng plano. Gabriel! Sigaw ni Nerida habang hinihila siya palayo. Gabriel, makikita mo ako! Hindi mo ako makukod ng ganyan kadali, hindi ako sasuko! Hindi lumingon si Gabriel. Ang huling imaheng nakita ni Nerida bago isara ang pinto ay ang kanyang ina. Umiiyak, nanginginig, hawak ang mga papeles na pumirma. At si Bianca, na ngayon ay nakaakbay na kay Gabriel, ang mga daliri ay naglalaro sa likod nito. Nanay! Sigaw ni Nerida, ang boses ay pumapalag. Nanay, wag ninyo silang paniwalaan! Nanay! Ngunit ang kanyang ina ay hindi tumingin sa kanya. Nakayuko lamang ito, umiiyak, habang hawak ni Bianca ang kamay nito. Halina po, ma'am, malambing na sabi ni Bianca. Ako na ang bahala sa inyo. Mauwi na po tayo. At doon, sa pagitan ng mga sigaw at pagtanggi, naramdaman ni Nerida ang unang patak ng takot. Hindi ang takot sa mga tauhan o sa sedative na ituturok nila sa kanya, kundi ang takot na, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang kontrol, wala siyang boses, wala siyang laban. Dinala siya sa isang maliit na kwarto. Puting pader, puting kisame, isang bakal na kama na may manipis na kutsyon, isang maliit na bintana na may rehas, amoy bleach at lumang kahoy. Hubarin niya ang mga gamit niya. Utos ng isang nurse. Itago niya ang lahat ng personal items. Pakiusap, humihikbi si Nerida. Ang boses ay pumapalag habang hinihubad ng nurse ang kanyang sapatos. Pakiusap, tawagan niyo ang NBI. Si Director Ramos, kilala ko siya. Sabihin niyo lang sa kanya na, Mrs. De Vera, huminahon kayo. Sabi ng nurse, ang boses ay walang emosyon. Narito kayo para magpagaling. Huwag niyo nang isipin ang trabaho. Hindi ako may sakit. Naintindihan niyo ba? Hindi ako... Pumasok ang isa pang nurse. May dalang tray na may syringe. Oras na ng gamot, Mrs. De Vera. Ano yan? Ayoko! Wag! Wag niyo akong... Kailangan niyo ito para kumalma. Sabi ng nurse, sabay sa niya sa 2 tauhan na hawakan si Nerida. Huwag niyo kaming pahirapan. Pakisuyo! Tumigil kayo! Hindi ako... Naramdaman ni Nerida ang tusok sa braso. Malamig na likido na kumalat sa kanyang mga ugat. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Lumambot ang kanyang mga tuhod. At bago pa man niya maubos ang kanyang huling sigaw, nadulas siya sa dilim. Nagising si Nerida na walang nakakakilala sa kanya. Walang relo, walang telpon, walang anumang personal na gamit. Ang kanyang damit ay pinalitan ng isang puting hospital gown na magaspang sa balat.
Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa puting pader sa harapan niya. Ang kanyang isip ay malabo. Parang may manipis na ulap na bumabalot sa bawat pag-iisip niya. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang pangalan, ang kanyang trabaho, ang mukha ng kanyang ama. Ngunit parang lumalaban ang lahat. Gabriel, pabulong niyang sabi, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Bakit? Ngunit walang sumagot. Tanging ang tunog ng mga yabag sa koridor, ang pagtunog ng mga susi, ang mahinang pag-iyak mula sa kabilang kwarto. Ang unang gabi sa San Isidro Mental Center ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Nerida. Hindi siya makatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Gabriel. Malamig, walang emosyon, at ang ngiti ni Bianca. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina, ang paghingi nito ng tawad kahit hindi nito alam kung para saan. Napasingap si Nerida. Pinilit na tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Nilakad niya ang maliit na kwarto, binilang ang mga hakbang. 14 na hakbang mula sa pinto hanggang sa bintana. 14 na hakbang pabalik. Gabriel, ano bang nagawa ko sa'yo? Tanong niya sa dilim. 10 taon. 10 taon kong minahal ka. 10 taon kong ipinagtanggol ka sa lahat. At ganito mo ako gagantihan? Ipakukulong mo ako? Dagawin mo akong baliw? Huminto siya sa harap ng bintana. Sa labas, ang buwan ay mataas. Ang mga bituin ay kumikislap. Malaya ang lahat sa labas. Malaya ang mga ibon, malaya ang mga ulap. Malaya ang mga taong hindi nakakulong sa puting kwartong ito. Hindi ako mananatili rito, pabulong na sabi ni Nerida. Ang mga kamao ay kumuyom. Hindi ako mananatili rito. Makakalabas ako. At kapag nakalabas ako, naputol ang kanyang pag-iisip nang may marinig siyang yabag sa koridor. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sumilip sa maliit na bintana nito. May 2 tauhan na nakaupo sa desk sa dulo ng koridor, parehong natutulog. Ang isa ay nakasandal sa upuan, ang bibig ay nakabukas. Ang isa ay nakahiga sa mesa, ang telepo ay nakalimutan sa tabi niya. Tiningnan ni Nerida ang lock ng pinto. Bakal, matibay. Ngunit ang mga tauhan, pabaya sila. Hindi sila nagbabantay ng maayos. At sa sandaling yon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang maliit na apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi siya mananatili rito. Hindi siya mamamatay dito. Hindi niya hahayaang manalo sina Gabriel at Bianca. Hintayin niyo ako, Gabriel, pabulong na sabi ni Nerida. Ang mga mata ay nagniningning sa dilim. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ako tapos. Ang umaga sa San Isidro ay hindi dumarating na may liwanag na umaaliw. Dumating ito na may tunog ng susi na bumubukas ng pinto at ang boses ng isang bantay na parang walang pakialam kung gising ka o hindi. Bangon na! Oras na ng trabaho! Hindi pa man tuluyan nakabukas ang mga mata ni Nerida. Alam na niyang hindi siya dapat magmukhang masyadong alerto. Kaya hinayaan niyang mabagal ang kanyang pagbangon. Ang mga mata ay kunway walang focus. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ginawa niyang natural ang lahat. Ang paraan ng paghakbang na parang nalilito. Ang pagtingin sa paligid na parang hindi alam kung nasaan siya. Anong trabaho? Tanong niya. Ang boses ay pabulong at parang natatakot. Maglilinis ka ng bodega ng mga record. May sakit ang regular na pasyente na nag-aasikaso doon. Inabot sa kanya ng bantay ang isang mop at balde. Huwag ka magulo, huwag ka magtanong. Gawin mo lang ang trabaho mo. Tumango si Nerida at sinundan ng bantay sa isang mahabang koridor. Ang mga dingding ay kupas na berde. Ang mga ilaw ay kumikislap-kislap at ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumabalot sa kanyang ilong. Sa bawat pinto na dinadaanan nila, may mga pasyenteng nakatingin sa kanya. Ang iba ay may hawak na mga bagay na walang saysay, ang iba ay nakaupo lamang sa sahig na parang estatwa. Ngunit may isang bagay na napansin si Nerida na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang silid, may isang lalaking nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi siya nagsasalita, hindi siya gumagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata,
ang mga mata niya ay bukas at malenaw, hindi tulad ng iba. Tila may matinding pag-iisip na nangyayari sa likod ng mga ito. Sandali silang nagtama ng tingin, at sa isang iglap, parang may sinabi ang mga mata ng lalaki. Huwag kang magtiwala sa kanila. Ngunit bago pa man makapag-asip si Nerida, hinila na siya ng bantay patungo sa dulo ng koridor. Eto na, bodega ng mga record. Linisin mo lahat ng sulok. Pagkatapos, isara mo ang pinto at hintayin mong balikan ka. Bago pa man makasagot si Nerida, iniwan na siya ng bantay. Narinig niya ang pag-click ng lock sa likod ng pinto. Napabuntong hininga si Nerida. Tiningnan niya ang paligid. Ang bodega ay puno ng mga metal na estante na umaabot hanggang kisame. Puno ng mga kahon ng lumang file, mga folder na kupas na, at mga dokumento tila hindi na nagalaw sa loob ng mga taon. Ang alikabok ay makapal sa lahat ng dako, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana na halos natatakpan ng mga kahon. Kinuha ni Nerida ang mop at nagsimulang maglinis. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pag-scan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga kahon, binabalikan ang mga laman, naghahanap ng anumang bagay na maaaring makatulong sa kanya. Kailangan kong malaman kung paano gumagana ang lugar na ito, naisip niya. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Ilang oras ang lumipas. Ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok. Ang kanyang likod ay sumasakit sa kakayuko. Ngunit wala pa rin siyang nahanap na makabuluhan. Mga lumang medical na record, mga reseta, mga otang ng mga gamot. Wala sa mga ito ang tila mahalaga. Hanggang sa marating niya ang pinakadulong sulok ng bodega. May isang kahon na naiiba sa iba. Hindi ito gawa sa karton kundi metal at may lock ito na sira na. Pinilit ni Nerida ang lock at bumukas ito ng may langit-ngit. Sa loob, may mga folder na mas makapal kaysa sa iba. Binuksan ni Nerida ang una at agad na kumunot ang kanyang no. Ang pangalan sa folder ay Ricardo Salazar. Kilala niya ang pangalag yon. Si Ricardo Salazar ay isang negosyante mula sa Batangas na may malaking kumpanya ng logistics. Ilang taon na ang nakalilipas, may kaso siyang kinasangkutan tungkol sa smuggling. At si Nerida, ang isa sa mga investigador na humawak ng kanyang file. Ngunit ang nakakagulat ay ang nilalaman ng folder. Sa loob nito, walang medical na record, walang diagnosis, walang reseta. Sa halip, may mga bank statement, mga kontrata, at mga sulat na naglalaman ng mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Bakit nasa loob ng mental asylum ang mga dokumentong ito? Mabilis na binuksan ni Nerida ang mga sumunod na folder. Domingo Reyes, isang dating kawani ng Bureau of Internal Revenue na nawala bigla ilang taon na ang nakalilipas. Lourdes Manalo, isang accountant na may kaugnayan sa isang malaking kaso ng embezzlement. Antonio Villanueva, isang testigo sa isang kaso ng korupsyon na bigla na lamang naglaho. Lahat ng pangalang ito ay may isang bagay na magkakatulad. Lahat sila ay may hawak na impormasyon na maaaring magpabagsak sa isang malaking sindikato. At lahat sila ay nasa San Isidro. Sa ilalim ng mga folder, nakita ni Nerida ang isang listaan. Nakaprint ito sa isang piraso ng papel. Ang mga titik ay maliit at siksik, at sa itaas nito ay may tatak na pula. K27. Binasa ni Nerida ang listaan at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok na mabilis. 12-12 ng mga pangalan ang nakasulat dito, mga negosyante, mga accountant, mga abogado, mga testigo. Mga taong kilala niya mula sa kanyang mga kaso, mga taong nawala ng walang bakas, mga taong itinuring na baliw ng kanilang mga pamilya. Mga taong, tulad niya, ay dinakip at ipinakulong dito para manahimik. Hindi ako nag-iisa. Bulong ni Nerida. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang listaan. Hindi ako nag-iisa. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng mas malalim, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto. Mabilis na itinago ni Nerida ang listahan sa loob ng kanyang damit. Isinuot ang folder pabalik sa metal na kahon at isinara ito. Kinuha niya ang mop at nagkunwaring naglilinis ng bumukas ang pinto.
Tapos ka na ba? Tanong ng bantay. Opo, sagot ni Nerida. Ang boses ay kunway mahina at sunod-sunuran. Malinis na po lahat. Tiningnan siya ng bantay mula ulo hanggang paa at tumango. Sundan mo ako. Ibam sa likita sa kwarto mo. Habang naglalakad sila pabalik sa koridor, hindi mapigilan ni Nerida na tumingin sa pinto ng silid kung saan niya nakita ang lalaking may malinaw na mga mata. Ngunit sarado na ito ngayon at walang anumang tunog na nagmumula sa loob. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, agad na isinara ni Nerida ang pinto at umupo sa kanyang kama. Kinuha niya ang listahan mula sa kanyang damit at pinag-aralan ito ng mabuti. Anong ibig sabihin nito? Sinubukan niyang alalahanin kung may narinig ba siyang tungkol sa kodigong ito sa kanyang mga taon sa NBI. Wala. Ngunit isang bagay ang sigurado siya. Ang listahang ito ay hindi basta-basta. Ang mga pangalang nakasulat dito ay may mga koneksyon sa mga kasong pinansyal na kanyang iniimbestigahan. Mga kaso na bigla na lamang isinara, mga testigo na nawala, mga ebidensya na nawala. Ang San Isidro ay hindi isang mental asylum. Ito ay isang kulungan para sa mga taong nakakaalam ng sobra. Ngunit sino ang nasa likod nito? Sino ang nagpapatakbo ng lugar na ito? Sino ang may kapangyarihan na ipakulong ang mga inosenteng tao nang walang anumang paglilitis? Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito ang malakas na katok ng mga bantay. Ito ay mahina, parang nag-aalangan. Tumayo si Nerida at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking payat, ang buhok ay gusot, ang damit ay kupas. Ito ang lalaki nakita niya kanina sa tabi ng bintana. Miguel ang pangalan ko. Sabi ng lalaki, ang boses ay pabulong. Nakita-kitang naglilinis sa bodega kanina. Nakita kong may kinuha ka. Nanigas si Nerida. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ngumiti si Miguel, ngunit ang ngiti ay walang saya. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkakalat. Alam ko ang pakiramdam na may natuklasan kang dapat mong itago. Tiningnan siya ni Nerida ng matagal. May isang bagay sa mga mata ni Miguel na tila sinsero. Ngunit sa lugar na ito, hindi siya maaaring magtiwala agad. Anong alam mo? Tanong niya, ang boses ay mahina. Tumingin si Miguel sa magkabilang direksyon bago sumagot. Alam kong hindi ka baliw, at alam kong hindi rin ako. Huminto siya, ang mga mata ay biglang naging seryoso. Alam mo ba ang tungkol sa K-27? Nanlaki ang mga mata ni Nerida. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Kasi isa ako sa mga pangalan sa listan, bulong ni Miguel. At hindi lang ako, marami pa sa atin dito. Mga taong dinakip para manahimik, mga taong may alam na maaaring magpabagsak sa isang malaking sindikato. Pinagmasdan ni Nerida si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Sino ang nasa likod nito? Umiling si Miguel. Hindi ko pa alam ang lahat, ngunit isang bagay ang alam ko. Ang mga taong nagpapatakbo ng lugar na ito ay may koneksyon sa gobyerno. Malalaking pangalan. Mga taong hindi mo maaring basta na lang iakusa. Pero may ebidensya tayo, sabi ni Nerida. Ang kanyang boses ay nagiging matatag. Ang listahan, ang mga dokumento, kung makakalabas tayo dito, maaari nating ilantad ang lahat. Napagiti si Miguel, ngunit ang ngiti ay puno ng pait. Madaling sabihin, ngunit paano tayo makakalabas? Tingnan mo ang lugar na ito. Tingnan mo ang mga bantay. Tingnan mo ang mga pader. Umiling siya. Kung may paraan man, hindi ko pa ito natatagpuan sa loob ng 3 taon na akong nandito. 3 taon. 3 taon na nasa loob si Miguel ng lugar na ito. 3 taon na walang nakakaalam kung nasaan siya. Pero may paraan, pagpilit ni Nerida. Kailangan kong maniwala na may paraan. Tiningnan siya ni Miguel ng may pagtataka. Bago ka pa lang dito, ngunit mas determinado ka kaysa sa mga pasyenteng matagal nang nandito. Bakit? Dahil hindi siya maaaring sumuko. Dahil kung susuko siya, mananalo sina Gabriel at Bianca. Dahil kung susuko siya, ang lahat ng mga taong ito, ang mga inosenteng taong ito na nakakulong sa lugar na ito,
ay mananatiling nakakulong habang buhay. Kasi may mga taong naghihintay sa akin sa labas, sabi ni Nerida, kahit na alam niyang hindi ito lubos na totoo. At kasi may mga taong kailangang managot sa mga ginawa nila. Tumango si Miguel at sa unang pagkakataon may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kung gayon, kailangan mong maging maingat. Ang mga bantay ay hindi lamang ang dapat mong bantayan. May mga pasyente rin dito na mga espiya ng administrasyon. Mga taong nagkukunyain na baliw, ngunit talagang nagbabantay sa amin. Paano ko malalaman kung sino sila? Hindi mo malalaman, kaya wag kang magtiwala sa kahit kanino. Tumingin si Miguel sa kanyang relo. Isang luma, sira na relo na tila hindi na gumagana. Kailangan ko nang bumalik. Huwag kang gumawa ng anumang kahina-hinala. At kung may kailangan ka, hanapin mo ako sa oras ng hapunan. Nakaupo ako sa dulo ng mesa, malapit sa bintana. Bago pa man makasagot si Nerida, mabilis na naglakad palayo si Miguel at nawala sa dulo ng koridor. Isinara ni Nerida ang pinto at bumalik sa kanyang kama. Kinuha niya ang listahan ng K27 mula sa kanyang damit at pinag-aralan ito muli. Ang mga pangalan ay nakasulat sa maliit na titik, ngunit bawat isa ay may kwento. Mga kwento ng mga taong nawala, mga taong dinakip, mga taong pinyatahimik. Ang lugar na ito ay hindi isang asylum. Ito ay isang bilangguan para sa mga taong nakakaalam ng sobra. At kung ganoon, nangangahulugan ito na may isang taong napakalakas na nasa likod nito. Isang taong may koneksyon sa gobyerno, sa negosyo, sa lahat ng sektor ng lipunan. Isang taong handang gumawa ng anumang bagay upang maprotektahan ang kanyang mga lihir. Ngunit hindi yon nangangahulugan na hindi siya maaaring mapabagsak. Kung may natutunan man si Nerida sa kanyang mga taon sa NBI, ito ay ang katotohanang ito. Walang perpektong krimen. Laging may bakas, laging may ebidensya. Laging may paraan upang ilantad ang katotohanan. Kailangan lamang niyang maging matalino, kailangan niyang maging matiyaga, at higit sa lahat, kailangan niyang magkunwari. Magpapanggap akong baliw, naisip ni Nerida. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa kanyang isip. Magpapanggap akong wala akong alam. Magpapanggap akong wala akong kontrol. At habang ginagawa ko yon, titipunin ko ang lahat ng ebidensya na kailangan ko upang ilantad ang lahat. Tiningnan niya ang listahan ng K27 at dahan-dahang itinupi ito, itinago sa loob ng kanyang kutsyon. Hindi ako mag-iisa sa laban na ito. May mga kakampi ako dito, mga taong nais ding makalaya, at magkasama ilalantad natin ang katotohanan. Nakarinig si Nerida ng mga yabag sa koridor. Mabilis siyang nahiga sa kama, itinikit ang mga mata at ginawang natural ang kanyang paghinga. Nang bumukas ang pinto at may tumingin sa kanya, wala silang nakitang anuman, kundi isang pasyente na tila natutulog ng mapayapa. Ngunit sa likod ng mga nakapikit na mga mata, ang isip ni Nerida ay hindi tumitigil sa paggawa. Nagpaplano, nagkalkula, naghihintay para sa tamang pagkakataon. Hintayin niyo lang ako, Gabriel. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ako tapos. Umagana naman sa San Isidro. Ang liwanag na sumasala sa rehas ng bintana ay hindi sapat para painitin ang malamig na konkretong sahig. Nakaupo si Nerida sa gilid ng kama, nakapirmi ang tingin sa pader habang binibilang ang mga minutong lumilipas. 3 araw na siyang nagpaplano. 3 araw na niyang pinag-aaralan ang galaw ng mga nurse, ang oras ng pag-ikot ng mga gwardiya, ang mga sulok ng koridor na hindi abot ng kamera. Nayon, oras na para simulan ang pagpapanggap. Nang pumasok si Nurse Rosa para dalhin ang almusal, sinalubong siya ni Nerida ng isang ngiting walang laman. Alam mo ba, Rosa, na ang mga ibon sa labas ay nagdadala ng mga mensahe para sa akin? Tuwing umaga, sinasabi nila sa akin ang mga sikreto ng mga taong natutulog. Natigilan si Nurse Rosa, bahagyang nga paatras. Anong sinasabi mo, Nerida? Na may mga mata sa loob ng pader. Mahinang bulong ni Nerida, sabay tawa ng walang dahilan. Maraming mga mata!
at naririnig nila ang lahat. Napakunot ang no ni Nurse Rosa. Mabilis na inilapag ang tray at umalis. Mula sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Nerida ang isa pang nurse na sumisilip sa pinto. Nagtago siya ng ngiti. Ang tsismis ay mabilis kumalat sa loob ng asylum, mas mabilis pa sa gamot na pinipilit nilang inumin sa kanya. Buong araw na yon, ginampanan ni Nerida ang kanyang papel. Nagsalita siya sa hangin, tumatawa sa mga sandaling walang nakakatawa, at paminsan-minsan ay biglang sisigaw ng mga pangalang walang kabuluhan. Pinanood siya ng mga tauhan na may halong pag-aalinlangan. Ang babaeng dating tahimik at matalino ang mga mata, na siyang dahilan ng kanilang pag-iingat, ay tila unti-unting nalulunod sa sariling katinuan. Pagsapit ng hapon, napansin ni Nerida na kumalma na ang mga nurse sa kanyang presensya. Nasanay na sila. Isa siyang baliw na pasyente na ngayon, hindi isang banta. At yon ang eksaktong gusto niya. Kumain siya ng hapunan ng walang imik. Pinagmasdan ang mga pasyenteng nakapaligid sa kanya. May isang matandang lalaki na paulit-ulit na binibilang ang mga butil ng kanin. May babaeng umiiyak habang hinahaplos ang sariling buhok. May binatilyo na nanginginig sa sulok, hindi makatingin sa kahit kanino. Ngunit may ilan-ilan lamang na ang mga mata ay hindi nawawala ng liwanag. Sila ang mga pangalan sa lista hanang K27. Sila ang mga taong tulad niya. Nakulong dahil sa alam nila. Kinagabihan, nang patayin na ang mga ilaw sa koridor at ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumasala sa bintana, gumawa ng paraan si Nerida. Dahan-dahan siyang tumayo, isinukbit ang kumot sa balikat at naglakad papunta sa dulo ng dormitoryo. May isang lalaki roon, si Miguel, na nakaupo sa dilim, nakatingin sa pader na para bang may binabasa. "Miguel?" bulong ni Nerida. "Gising ka pa ba?" Dahan-dahang lumingon si Miguel. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Nerida ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit may kislap ng pag-asa na hindi niya maitago. "Naghihintay ako sa iyo," aniya. "Alam kong darating ka." Naupo si Nerida sa tabi niya. Tinitiyak na walang nakatingin. "Kailangan kong malaman ng lahat. Sino pa ang kasama natin?" Tumingin si Miguel sa paligid bago sumagot. "May 3 pa. Si Aling Cora, dating kawani ng gobyerno. Si June, dating accountant ng isang malaking kumpanya. At si Dr. Reyes, dating doktor sa City Hospital. Lahat sila ay may alam tungkol sa sindikato. Lahat sila ay tinangkangang patahimikin. At lahat sila ay nasa listahan ng K27? Tumango si Miguel. "Oo. Hindi tayo nagkataon dito, Nerida. Pinili tayo. Pinili tayo dahil alam nating lahat ang katotohanang ayaw nilang lumabas." Sa mga susunod na gabi, nagsimula ang lihim na pagpupulong. Sa tuwing patay na ang mga ilaw at ang mga gwardiya ay nasa kabilang dulo ng gusali, nagtitipon-tipon sila sa sulok ng dormitoryo. Tinuruan siya ni Miguel ng mga iskedul ng pagbabantay, kung kailan nagpapalit ng shift ang mga gwardiya, kung aling mga corridor ang walang CCTV coverage, kung saan ang mga blind spot na hindi nakikita ng mga kamera. Sa pagitan ng 2 at 3 ng madaling araw, bulong ni June isang gabi, 2 gwardiya lamang ang nakaduty. Isa sa harap, isa sa likod. Ang panggit ng koridor ay walang bantay. "At ang CCTV?" tanong ni Nerida. "May isang kamera na sira sa loob ng 2 linggo, sagot ni Aling Cora. Hindi pa nila pinapalitan, ibig sabihin may isang bahagi ng gusali na ganap na hindi nakikita." Nakaramdang si Nerida ng kakaibang pag-asa, ang unang pag-asa na naramdaman niya simula nang dalhin siya sa lugar na ito. Hindi siya nag-iisa. May mga kakampi siya, may plano sila. Ngunit hindi sapat ang pag-asa. Kailangan niya ng ebidensya. Kaya't sinimula ni Nerida ang kanyang pangalawang lihim na misyon, ang pag-iipon ng mga gamot. Tuwing dadalhin ang kanyang mga tableta, hindi niya ito nilulunok. Itinatago niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang dila at kapag walang nakatingin, iluluwa niya ito sa isang maliit na plastik na itinatago niya sa ilalim ng kutsyon. Ang mga gamot ay maaaring maging sandata o maaaring maging ebidensya ng maling paggamot sa mga pasyente.
Bakit mo itinatago ang mga yan? Tanong ni Dr. Reyes isang gabi nang makita niya si Nerida na maingat na bumabalot ng mga tableta sa tissue. Para sa proteksyon, sagot ni Nerida. Kung sakaling kailanganin naming patunayan na hindi kami baliw, na pinipilit kaming uminom ng mga gamot na hindi namin kailangan. Tumingin si Dr. Reyes sa kanya ng may paggalang. Matalino ka, Nerida. Sana nga ay sapat na ang mga tableta na yan para iligtas tayong lahat. Hindi lang mga gamot ang itinago ni Nerida. Nagsimula rin siyang mag-ipon ng mga kopya ng reseta. Mga reseta na may mga pirma ni Dr. Mendoza. Mga reseta na nagpapakita ng mga gamot na hindi nararapat para sa mga kondisyon ng mga pasyente. Itinago niya ang mga ito sa loob ng kanyang unan na maingat na tinahi upang hindi mapansin. At tuwing may dumadalaw na abogado o opisyal ng gobyerno, sinisikap ni Nerida na makinig sa mga usapan sa opisina ni Dr. Mendoza. Nalaman niya ang mga pangalan ng mga kliyente ng sindikato, ang mga halaga ng pera na dumadaloy sa mga lihim na account, ang mga pangalan ng mga taong sangkot sa korupsyon. Ngunit sa lahat ng ebidensyang kanyang nakalap, ang pinakamahalaga ay ang mga recording. Isang hapon habang nililinis ng mga tauhan ang opisina ni Dr. Mendoza, napansin ni Nerida ang isang lumang tape recorder sa mesa. Hindi ito nakalock. Hindi ito nakasecure. Tila walang nag-iisip na may pasyenteng magkaka-interes dito. Naghintay si Nerida hanggang sa walang nakatingin. Dali-dali niyang kinuha ang recorder, itinago ito sa ilalim ng kanyang damit at bumalik sa kanyang kama. Nang gabing yon, sa ilalim ng kumot, maingat niyang pinindot ang record button at tinest kung gumagana pa ito. Gumagana. At ngayon may paraan na siya para makuha ang mga pag-uusap ni Dr. Mendoza. Ang mga pag-uusap na maaaring magpabagsak sa buong sindikato. Lumipas ang mga araw. Naging mas maingat si Nerida sa bawat kilos. Natutunan niyang basahin ang mga mukha ng mga tauhan, alam kung sino ang maaaring kausapin at kung sino ang dapat iwasan. Naging ritual nga niya ang pagpapanggap, ang pagsasalita ng walang kabuluhan tuwing may nakikinig, ang pagtawa sa mga sandaling gusto niyang umiyak, ang pagtulala sa pader habang ang kanyang isip ay abala sa pagpaplano. Ang galing mo, sabi ni Miguel isang gabi, habang pinagmamasdan si Nerida na nag-e-ensaya ng kanyang mga ekspresyon sa harap ng bintana. Minsan, halos maniwala na akong baliw ka talaga. Hindi ako baliw, mahinang sagot ni Nerida. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin para manatiling buhay. At para iligtas tayong lahat, dagdag ni Miguel. Hindi sumagot si Nerida. Sa halip, tumingin siya sa buwan. Iniisip ang mga taong nagawa nito sa kanya. Ang mga taong nagtaksil sa kanya. Ang mga taong nagkulong sa kanya. Iniisip niya si Gabriel, ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking ngayon ay nais siyang makulong magpakailanman. Hintayin mo lang ako, Gabriel. Malapit na ako makalaya. At kapag nakalaya na ako, hindi na ako hihinto hanggat hindi mo nararamdaman ang sakit na naramdaman ko. Isang umaga, habang kumakain ng almusal, napansin ni Nerida ang kakaibang ingay sa koridor. May mga boses na hindi niya kilala. Mga sapatos na may kakaibang tunog. Mga taong bumibisita. May mga bisita! Bulong ni Aling Cora na nakaupo sa tabi niya. Bihirang mga bisita dito, may kakaiba. Kinabahan si Nerida. Hindi siya sigurado kung bakit. Ngunit alam niyang may darating. May isang bagay na magbabago. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Nurse Rosa sa dormitoryo, dalang isang folder. Nerida? Tawag niya. May mga bisita ka. Ang asawa mo at ang kanyang abogado. Parang may yelo na dumali sa mga ugat ni Nerida. Gabriel. Narito si Gabriel. Kailangan mong pumirma ng ilang dokumento. Patuloy ni Nurse Rosa. Dadalhin ka namin sa opisina ni Dr. Mendoza. Tumayo si Nerida. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang muka. Sa loob, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang pagsubok. Nilingon niya si Miguel na nakaupo sa kabilang dulo ng dormitoryo.
Nagtatinginan sila. Tango ni Miguel, isang senyales ng pag-asa, isang senyales ng suporta. Huminga ng malalim si Nerida. Inayos ang kanyang damit at sinundan si Nurse Rosa sa koridor. Sa bawat hakbang, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Gampanan mo ang papel. Huwag kang magpahalata. Kaya mo ito." Nang buksan ni Nurse Rosa ang pinto ng opisina ni Dr. Mendoza, nakita ni Nerida si Gabriel, ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking ngayon ay nakaupo ng komportable sa upuan, nakangiti na parang walang nangyari. Sa tabi niya, isang lalaking nakasuit na may hawak na mga dokumento. "Nerida," malambing na tawag ni Gabriel na parang bumabate sa isang matandang kaibigan. "Ang ganda mo pa rin." Hindi sumagot si Nerida. Sa halip, tumingin siya kay Dr. Mendoza na nakaupo sa likod ng kanyang mesa, nakangiti ng pilit. "Maupo ka, Nerida," sabi ni Dr. Mendoza. "May kailangan tayong pag-usapan." Naupo si Nerida sa upuan sa harap ng mesa. Pinapanatili ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa loob, ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Kinakalkula ang bawat posibilidad. Pinabasa ang bawat galaw. "May mga dokumento tayong kailangan mong pirmahan," sabi ng abogado. Inilalagay ang mga papel sa mesa. "Mga dokumento tungkol sa paglilipat ng iyong mga ari-arian sa iyong asawa. Para sa iyong kapakanan, syempre." Tiningnan ni Nerida ang mga dokumento. Nakita niya ang mga salita, paglilipat ng titulo, paglilipat ng mga account, paglilipat ng lahat ng pag-aari. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Gusto ni Gabriel ang lahat. Gusto niya ang lahat ng pag-aari ni Nerida. Tumingala siya, diretsong pinitigan si Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng lalaking ito. Ang kasakiman, ang pagkukunyari, ang kasamaan. "Anong sasabihin mo, Nerida?" tanong ni Gabriel, nakangiti pa rin. "Pipirmahan mo ba?" Sandaling katahimikan. Naririnig ni Nerida ang sariling paghinga, ang tibok ng kanyang puso, ang mga tunog ng mundo na parang humihinto. At saka siya numiti, isang niting walang laman, isang niting nagpapanggap. "Oo," mahinang sabi niya. "Pipirmahan ko." Kinuha niya ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi nang ininig. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nababago. Ngunit sa kanyang isip, isang pangako ang nabubuo, isang pangakong hindi niya sisirain. "Pipirmahan ko ito, Gabriel. Ngunit kapag tapos na ako, hindi mo na makikita ang aking mukha. At kapag nalaman ng lahat ang iyong ginawa, walang dokumento ang makapagligtas sa iyo." Umupo si Nerida sa gilid ng kama. Ang mga palad ay nakapatong sa kandungan. Ang silid ay amoy lumang kahoy at gamot. Ang amoy na natutunan na niyang kamuhian sa loob ng ilang linggong ito. Ngunit hindi na ipinakita ang pagkayamot. Sa halip, iniiling-iling niya ang ulo ng marahan para may kinakausap na hindi nakikita. "May mga bubuyog sa dingding," mahina niyang bulong. "Naririnig ko sila. Sinasabi nilang pangalan ko." Nakita niya ang pagpasok ni Gabriel. Suot ang mamahaling barong, bitbit ang isang leather briefcase at kasama ang isang lalaking payat na may salamin na malamig ang tingin. Ang abogado. Hindi niya kilala ang pangalan, ngunit alam niyang isa ito sa mga tauhan ni Gabriel. "Mahal," sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng pakunwaring pag-aalala. "Kumusta ka ngayon?" Hindi sumagot si Nerida. Sa halip, tumingin siya sa dingding, pagkatapos ay sa kisame, pagkatapos ay sa kanya mga kamay. Ang bawat galaw ay sinadya. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Isang taong nawawala sa sariling isip. "Gabriel," sabi niya, ang boses ay parang awit. "Alam mo bang may mga taong nakatira sa loob ng salamin? Nakikita nila tayo, pero hindi natin sila nakikita." Napansin niya ang bahagyang pagkunot ng noo ng abogado. Ang pag-aalinlangan, iyon ang kailangan niyang pakainin. Kailangan niya magmukhang sapat na sira para hindi sila maghinala, ngunit sapat na kontrolado para hindi nila itulak ang mas malakas na gamot. "Dinalhan kita ng mga papel," sabi ni Gabriel.
Inilalapag ang mga dokumento sa maliit na mesa sa harap niya. Kailangan lang nating ayusin ang ilang bagay. Ang mga ari-arian mo, ang bahay ng pamilya natin, ang mga account, ang lupa sa Laguna. Para mas mapang-alagaan ko sila habang nagpapagaling ka. Tiningnan ni Nerida ang mga papel. Ang mga titulo, ang mga pirma, ang mga legal na salita na parang mga ahas na gumagapang sa puting pahina. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang lahat ng kanyang itinaguyod sa loob ng 15 taon sa NBI ay mawawala sa isang piraso ng papel. Ano ito? Tanong niya. Ang boses ay parang bata. Mga titik. Maraming titik. Gusto nilang sumayaw. Kailangan mo lang pumirma dito, mahal, sabi ni Gabriel. Inilapit ang panulat sa kanyang kamay. Dito lang, sa may linya. Kinuha ni Nerida ang panulat. Ang metal ay malamig sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking natulog sa tabi niya sa loob ng 10 taon, ang lalaking naglagay sa kanya dito. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging pagkainip. Kailangan ko makita ang bubuyog, sabi ni Nerida. Iniangat ang panulat at itinuro ito sa dingding. Gusto niyang kausapin ako, ngayon na. Wala namang bubuyog, Nerida, sabi ng abogado. Ang boses ay tuyo at propesyonal. Pumirma ka na lang para matapos na tayo. Tumingin si Nerida sa abogado. Sa unang pagkakataon, direkta siyang tumingin sa mga mata nito. Sapat lamang para makita nito ang isang kisap ng katinuan bago ito muling itago. Alam mo ba, sabi niya, na ang mga abogado ay may mga kaluluwa na gawa sa papel? Tuyo, manipos, at madaling mapunit. Nanlamig ang mukha ng abogado. Lumingon ito kay Gabriel na tila nagtatanong kung sulit ba ang pagpapatuloy. Nakita ni Nerida ang pagkadismaya ni Gabriel, ang bahagyang pag-igting ng panga, ang pagkipot ng mga mata. Hindi siya sanay na may humahadlang sa kanyang mga plano. Mahal, sabi ni Gabriel, ang boses ay mas matigas na ngayon. Kung hindi ka pipirma, mahihirapan lang tayo. Ang sabi ni Dr. Mendoza, kailangan mong magtiwala sa akin, para sa ikabubuti mo. Ang sabi ni Dr. Mendoza, ulit ni Nerida, ang boses ay puno ng kakaibang tono, na ang mga gamot ay gawa sa luha ng mga ibon. Iniinom ko sila tuwing umaga. Minsan, naririnig ko silang umiyak sa loob ng aking tiyan. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang anino ay bumagsak kay Nerida, ngunit hindi siya kumurap. Tiningnan niya ang mga dokumento, pagkatapos ay si Nerida, pagkatapos ay muli ang mga dokumento. Pipirmahan mo ba o hindi? Tanong niya, ang pasensya ay nauubos. Dito, sa sandaling ito, naramdaman ni Nerida ang paglipat ng takot tungo sa isang bagay na mas matatag. Ang kaba na bumabalot sa kanya noong una ay naging isang malamig, kalmadong tiwala. Hindi siya natatakot sa lalaking ito. Hindi na siya natatakot sa anumang bagay. Kung pipirma ako, sabi niya, ang boses ay biglang luminaw. Makikita ko ba ang aking ina? Natigilan si Gabriel. Ang tanong ay hindi inaasahan. Tumingin siya sa abogado na bahagyang nagkibit-balikat. Kapag nakapirma ka na, sabi ni Gabriel, pag-uusapan natin yan. Tumango si Nerida. Dahan-dahan, iniyabot niya ang kanyang kamay. Kinuha niya ang mga dokumento, tiningnan ang mga pahina, at sa isang mabilis na galaw, sapat lamang para hindi mapansin ng dalawang lalaki, idinikit niya ang isang sulok ng pahina sa gilid ng kanyang palad. Ang kopya, ang ebidensya. Maraming salita, sabi niya muli. Ang boses ay bumabalik sa pagiging malabo. Kailangan kong basahin ang lahat, dahan-dahan. Hindi na kailangan basahin, sabi ng abogado. Ang boses ay naiinip. Pumirma ka na lang. Kailangan kong basahin, ulit ni Nerida. Ang mga mata ay dumadaloy sa mga pahina. Kung hindi, baka may itago sila sa akin. Ang mga salita ay marunong magtago. Tumingin si Gabriel sa kanyang relo. Ang kanyang panga ay nanigas. Ngunit hindi siya umimik. Alam ni Nerida na ayaw niya magdulot ng eksena.
Ayaw niyang mapansin ng mga staff na may kakaiba. Kailangan niyang panatilihin ang imahe ng isang nagmamalasakit na asawa. Bilisan mo, sabi ni Gabriel. Ang boses ay pilit na kalmado. May meeting pa ako mamaya, tumango si Nerida. Sa loob ng ilang minuto, binasa niya ang bawat salita. Ang mga legal na jargon, ang mga teknikalidad, ang mga bitag na nakabaon sa pagitan ng mga linya. Kinabahan siya. Ngunit ang kaba ay hindi na ang bumubuhay sa kanya. Sa halip, ito ay isang matalas na pokus. Gusto kong makita ang aking ina. Sabi niya, inilapag ang mga dokumento sa mesa. Nayon, bago ako pumirma, hindi pwedeng, simula ni Gabriel. Nayon, ulit ni Nerida, ang boses ay hindi na malabo. O hindi ako pipirma. Tumahimik ang silid. Nakita ni Nerida ang pag-aalinlangan ng abogado, ang paraan ng pagtingin nito kay Gabriel, ang bahagyang pag-iling ng ulo. Hindi ito sanay sa ganitong sitwasyon. Ang mga pasyente ng San Isidro ay dapat sunod-sunuran, hindi mapag-usap. Hindi ko alam kung nasaan ang iyong ina, sabi ni Gabriel. Ang boses ay may bahid ng kasinungalingan. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Pumunta siya nung 1 linggo, sabi ni Nerida. Ang mga mata ay nakatitig kay Gabriel. Sinabi niya sa akin na gusto niya makita akong pumirma, para makasigurado siyang okay ako. Nanlamig si Gabriel. Ang impormasyon ay hindi inaasahan. Hindi alam ni Nerida kung totoo ito. Ngunit ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Gabriel ay sapat na upang sabihin sa kanya na tama ang kanyang hinala. Ang kanyang ina ay bahagi ng plano. Ang kanyang ina ay nilinlang. Hindi ko, simula ni Gabriel. Sabihin mo sa akin ang totoo, putol ni Nerida. Ang boses ay biglang matatag. Pumunta ba siya o hindi? Tumingin si Gabriel sa abogado. Ang abogado ay tumingin sa kanyang relo. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pumirma ka na, sabi ni Gabriel. Ang boses ay malamig. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang iyong ina. Kinuha ni Nerida ang panulat. Tiningnan niya ang mga dokumento, ang mga salita na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, at sa isang tahimik na sandali, pinirmahan niya ang kanyang pangalan. Ang mga titik ay lumabas ng malinis. Ang kanyang pirma, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang buong buhay na ibinigay sa lalaking sumira sa kanya. Tapos na, sabi niya. Inilapag ang panulat. Nayon, sabihin mo sa akin ang tungkol sa aking ina. Kinuha ni Gabriel ang mga dokumento, tiningnan ang mga pirma at numiti. Ang ngiti ay malamig, walang laman. Magaling, sabi niya. Napakabuti mong babae, Nerida. Magpahinga ka na. Tumayo siya, sinenyasa ng abogado. Nang makarating sila sa pinto, lumingon si Gabriel. Isang huling tingin, puno ng tagumpay at paghamak. Gagaling ka rin, sabi niya. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. Sasabihin ko kay Dr. Mendoza na dagdagan ang iyong gamot. Isinara niya ang pinto. Ang tunog ng trangka ay parang kulog sa tahimik na silid. Umupo si Nerida sa kama. Ang mga kamay ay nakapatong sa kandungan. Sa kanyang palad ang nakatiklop na sulok ng dokumento, ang kopya ng kasunduan na naglilipat ng lahat ng kanyang ari-arian. Dahan-dahan inilabas niya ito mula sa kanyang manggas. Itinago ito sa loob ng kanyang unan. Ang aking ina, bulong niya. Ang boses ay puno ng sakit at galit. Ginamit mo rin siya. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip tumayo siya, nilapitan ng bintana at tumingin sa labas, sa mga puno, sa langit, sa mundo na tila malayo. Pabilisin ko, sabi niya sa sarili. Ang boses ay matatag. Hindi na ako maghihintay. Sa ilalim ng kanyang unan ang kopya ng dokumento. Sa kanyang isip ang plano na unti-unting nabubuo. Ang mga biktima ng K-27, ang mga iskedyul ng pagbabantay, ang mga blind spot ng CCTV, ang tape recorder, ang mga gamot na itinago niya. Kapag tapos na ako, bulog niya. Wala nang dokumento ang makapagligtas sa iyo, Gabriel. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang mga mata ay bukas, ang isip ay matalas. Sa labas, ang mga bubuyog sa dingding ay tila tumigil sa pag-awit. Sa loob, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas.
hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Ang pagsubok ay natapos. Ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang pagsubok ay natapos. Ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Nang gabi ngayon, hindi nakatulog si Nerida, habang ang buon San Isidro ay natutulog sa ilalim ng malamig na ilaw ng mga fluorescent lamp. Siya ay nakaupo sa sulok ng kanyang selda. Ang mga tuhod ay nakayakap, ang mga mata ay nakatitig sa dingding na may mga bubuyog na iginuhit ng mga dating pasyente. Sa kanyang palad, ang kopya ng dokumentong pinirmahan niya, ang kasunduan na nagbigay kay Gabriel ng kontrol sa kanyang ari-arian, ay nararamdaman niyang parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Ngunit sa likod ng apoy na yon, may bagong sigla. Ang kasunduan ay isang hawla, oo. Ngunit ito rin ang susi. Dahil sa dokumentong ito, alam na niya kung gaano kalayo ang kaya ng mga kaaway niya. At higit sa lahat, alam na niya na kaya niyang harapin sila. Kinaumagahan, habang ang mga orderlies ay namimigay ng almusal, lugaw na manipis at isang pirasong tuyong pandesal, si Nerida ay nagkunwaring umiinom ng kanyang gamot. Ang tabletas ay dumulas sa kanyang dila, ngunit bago ito tuluyang lunukin, iniluwa niya ito sa kanyang manggas, isang lansihin na natutunan niya sa kanyang mga unang araw sa loob. Ang mga gamot na yon ay iniipon niya sa isang supot na itinago sa ilalim ng kutsyon. Hindi niya alam kung kailan ito magagamit, ngunit alam niyang darating ang panahon. Sa oras ng libreng paglalakad, nang ang mga pasyente ay pinapayagang maglakad sa hardin, nilapitan siya ni Miguel. Ang matandang lalaki na dating accountant ng isang malaking kumpanya ay may dalang mga dahon na pinipitas mula sa halamanan. Sa paningin ng mga gwardiya, sila ay parang dalawang pasyente na nag-uusap tungkol sa wala. "May balita ako," bulong ni Miguel. Ang mga mata ay nakatutok sa mga dahon na kanyang hinahawi-hawi. "Si Dr. Mendoza ay may bagong tauhan. Isang lalaki, bata pa. Mukhang bagong graduate." Siya ang inatasang mag-ayos ng mga bagong patient files. "Bago?" tanong ni Nerida. Ang boses ay halos hindi marinig. "Oo, at may napansin akong kakaiba sa kanya." Huminto si Miguel. Tinitigan si Nerida. "Madalas siyang tumitingin sa iyong selda. Hindi tulad ng ibang orderlies na parang walang pakialam." Siya parang may hinahanap. Nanlamig ang dugo ni Nerida, ngunit hindi siya nagpahalata. "Baka nagkataon lang." "Hindi ako naniniwala sa nagkataon, Nerida." Binalot ni Miguel ang mga dahon sa kanyang kamay at itinapon sa lupa. "Mag-ingat ka. Ang mga mata na masyadong mapagmasid ay kadalasang naguulat sa isang tao." Hindi sumagot si Nerida. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa mga bakal na rehas na nakapalibot sa hardin. Sa labas, ang mga puno ay berde at buhay. Sa loob, ang lahat ay kulay abo. Ngunit sa kanyang isip, ang plano ay unti-unting nagiging malinaw. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan, ginawa ni Nerida ang kanyang pinakadelikadong hakbang. Alam niyang ang mga CCTV sa bulwagan ay may mga blind spot, mga sulok na hindi abot ng mga camera, mga oras na ang mga gwardiya ay nagpapalit ng shift. Sa loob ng 2 linggo, pinag-aralan niya ang mga pattern. Sa ganap na ika-10 ng gabi, ang shift ng mga gwardiya ay nagbabago. May 15 minutong puwang kung saan ang mga pinto ay bukas at walang nagbabantay. Doon siya dumaan. Ang opisina ni Dr. Mendoza ay nasa 2nd palapag, sa dulo ng mahabang koridor. Ang pinto ay nakalock. Ngunit alam ni Nerida na ang lock ay luma, isang simpleng deadbolt na kayang buksan ng isang manipis na piraso ng metal. Sa kanyang bulsa, meron siyang isang clip ng papel na kanyang ninakaw mula sa opisina ng nurse. Ang pinto ay bumukas ng may mahinang langit-ngit. Ang opisina ay madilim. Ang mga bintana ay natatakpan ng mga kurtina. Sa mesa ni Dr. Mendoza, merong isang lumang computer na halos hindi ginagamit. Ngunit hindi yon ang hinahanap ni Nerida. Sa likod ng mesa, merong isang filing cabinet na nakalock ng mas mahigpit. "Kailangan ko ng oras," bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay nanginginig ngunit matatag.
Sa loob ng filing cabinet, natagpuan niya ang mga folder. Ang bawat isa ay may pangalan ng isang pasyente. Ngunit ang hinahanap niya ay ang folder na may markang K27. Nang mabuksan niya ito, ang kanyang puso ay tumigil sa isang saglit. Ang listahan ay kumpleto. Mga pangalan, mga address, mga ari-arian, mga koneksyon. Lahat ng mga taong ito ay nakadetain dito ng walang kasalanan. Pinipilit uminom ng mga gamot na nagpapabagal ng kanilang isip. Kinuha niya ang folder at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit. Bago siya umalis, napansin niya ang isang sulat sa mesa ni Dr. Mendoza. Hindi niya sinasadyang mabasa ang unang talata, ngunit ang nakita niya ay sapat na upang patigasin ang kanyang puso. Alinsunod sa iyong kahilingan, ang bagong tauhan ay mag-uulat ng lahat ng mga kahina-hinalang kilos ng pasyente. Ang target ay si Nerida Alonzo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ngunit hindi siya nagpatalo. Isinara niya ang pinto ng opisina ng walang ingay, bumalik sa kanyang selda, at itinago ang folder sa kanyang lihim na taguan. Nang siya ay humiga, ang kanyang mga mata ay bukas, ang kanyang isip ay tumatakbo. Hindi na siya makapaghintay. Ang kanyang pagpapanggap ay maaaring malantad anumang oras. Kailangan niyang kumilos na yon. Kinaumagahan, sa oras ng libreng paglalakad, nilapitan niya si Miguel at ang dalawa pang mga biktima ng K27, sina Rosa, isang dating may-ari ng hardware store, at si Jaime, isang dating clerk sa munisipyo. Sila ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, nagkukunwari naglalaro ng mga bato. "Kailangan ko ng tulong ninyo," sabi ni Nerida. Ang boses ay pabulong. "May nakita akong bagay kagabi. Isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ngunit hindi ko kayang ilabas to mag-isa." "Ano ang kailangan mong gawin?" tanong ni Rosa. Ang mga mata ay may pag-asa. "Kailangan kong makipag-ugnayan sa isang tao sa labas, isang abogado na kilala ko mula pa sa NBI, si Ate Ramos." Tumingin si Nerida sa paligid. Tinitiyak na walang nakikinig. "Kailangan kong ipadala ang kopya ng listaan sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano." "Meron akong paraan," sabi ni Jaime. "Ang aking kapatid ay nagtatrabaho sa labas bilang delivery driver. Minsan, kapag siya ay naghahatid ng mga gamit sa San Isidro, nag-iiwan siya ng mensahe sa akin sa pamamagitan ng isang tiyak na lugar, sa ilalim ng bench sa harap ng hardin. Ngunit kailangan namin ng isang tao na magdadala ng sulat sa labas nang hindi nahuhuli." "Gagawin ko," sabi ni Nerida. "Ngunit kailangan kong malaman kung kailan ang susunod na delivery." "Bukas, ganap na 3 ng hapon," sabi ni Jaime. "Ang aking kapatid ay laging dumarating sa oras na yon." Umiling si Nerida. "Bukas ay masyadong maaga. Kailangan kong maghanda ng sulat at kailangan kong tiyakin na hindi ako susundan." Tumingin siya kay Miguel. "Meron ka bang paraan upang ma-distract ang mga gwardiya?" Ngumiti si Miguel, isang mapanlinlang na ngiti. "Meron akong isang trick na natutunan ko mula sa aking mga taon sa pagtatago ng mga numero. Isang maliit na sunog sa kusina, hindi masyadong malaki, ngunit sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat." "Hindi natin kailangan ng sunog," sabi ni Nerida. "Kailangan natin ng mas simple. Isang pagtatalo sa pagitan ng mga pasyente, isang maliit na gulo na magpapaalis ng mga gwardiya sa kanilang mga pwesto." Tumango si Rosa. "Kaya kong gawin yon. Marami akong karanasan sa paggawa ng gulo." Tiningnan sila ni Nerida. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. "Salamat. Kapag nailabas natin ang ebidensya, hindi na tayo magiging mga bilanggo dito. Magiging mga saksi tayo." Ngunit bago pa man sila maghiwalay, may napansin si Nerida. Sa kabilang dulo ng hardin, nakatayo ang bagong tauhan ni Dr. Mendoza. Ang lalaki ay nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Nerida. Hindi siya naumingiti, hindi siya kumikibo. Parang isang estatwa na may buhay na mga mata. "Miguel!" bulong ni Nerida. Ang boses ay nanginginig. "Ang bagong tauhan, nakatingin siya sa atin." Tumingin si Miguel sa direksyon na iyon
at nanlaki ang mga mata. Kailangan mong kumilos ngayon, Nerida. Hindi na tayo makapaghihintay ng bukas. Kailangan ko ng oras, sabi ni Nerida. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Kung siya ay nag-uulat kay Dr. Mendoza, maaaring malaman nila ang aking plano sa anumang oras. Kung gayon, kailangan nating gawin ito ngayon, sabi ni Jaime. Sa ganap na ika-3 ng hapon, ang aking kapatid ay darating. Ngunit kailangan nating maghanda ngayon. Tumango si Nerida. Sige, gawin natin ito. Bumalik sila sa kanilang mga selda. Ang bawat isa ay may kani-kanyang papel. Si Nerida ay sumulat ng isang liham kay Ate Ramos. Maikli, malinaw, at puno ng mga detalye. Isinama niya ang kopya ng listahan ng K-27, ang mga pangalan ng mga biktima, ang mga ebidensya ng ilegal na pagkakakulong. Isinulat niya ang lahat ng kanyang nalalaman, ang lahat ng kanyang nakita, ang lahat ng kanyang naranasan. Nang matapos siya, itinago niya ang sulat sa ilalim ng kanyang damit. Sa kanyang isip, ang orasan ay tumatakbo. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat hakbang ay maaaring magdulot ng kanyang pagkawasak o kanyang kalayaan. Sa ganap na ika-2:45 ng hapon, si Nerida ay nakatayo sa sulok ng harden, naghihintay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, ngunit ang kanyang muka ay kalmado. Sa kanyang kamay, ang sulat ay nakatago. Sa ganap na ika-0, dumating ang delivery truck. Ang kapatid ni Jaime, isang lalaking may pagod na muka, ay bumaba mula sa sasakyan at dinala ang mga kahon sa pintuan ng San Isidro. Ang mga gwardiya ay abala sa pagtanggap ng mga gamit. Ngayon na, gumalaw si Nerida. Mabilis, tahimik, tulad ng isang anino. Nilapitan niya ang bench sa harap ng hardin kung saan alam niyang nag-iiwan ng mensahe ang kapatid ni Jaime. Itinago niya ang sulat sa ilalim ng bench, tinakpan ito ng mga tuyong dahon. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang isang boses. Miss Alonzo? Tumingin siya. Ang bagong tauhan ni Dr. Mendoza ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay malamig. May nakita akong ginagawa mo, sabi ng lalaki. Ano yon? Wala, sagot ni Nerida. Ang boses ay kalmado. Naglalakad lang ako. Hindi ka naglalakad, sabi ng lalaki. May itinago ka sa ilalim ng bench. Nang lamig ang dugo ni Nerida, ngunit hindi siya nagpatalo. Wala akong itinago. Nagkakamali ka. Naumiti ang lalaki, isang ngiti na walang init. Kailangan kong i-report ito kay Dr. Mendoza. Bago pa man siya makalayo, may nangyari. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kabilang dulo ng hardin. Si Rosa ay nakikipag-away sa isa pang pasyente. Ang mga gwardiya ay tumatakbo sa direksyon na yon. Ang bagong tauhan ay napalingon, at sa sandaling yon, sinunggaban ni Nerida ang kanyang pagkakataon. Tumakbo siya palayo, pabalik sa kanyang selda. Ang kanyang puso ay parang sasabog, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Nailabas niya ang sulat. Ngunit alam niyang ang bagong tauhan ay mag-uulat sa kanya. Ang oras ay ubos na. Nang gabing yon, habang ang mga ilaw ay pinapatay, si Nerida ay nakaupo sa kanyang selda, naghihintay. Alam niyang darating ang tawag mula kay Dr. Mendoza. Alam niyang darating ang pagtatanong. Ngunit handa na siya. Sa kanyang isip, ang mga salita ng kanyang sulat kay Ate Ramos ay paulit-ulit na tumutunog. Kapag natanggap mo ito, huwag kang mag-atubiling kumilos. Hindi na ako makapaghihintay. Ang katotohanan ay dapat lumabas. At sa labas ng kanyang selda, sa dilim ng koridor, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Ang pinto ay bumukas at si Dr. Mendoza ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Miss Alonzo? Sabi niya. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Kailangan nating mag-usap. Numiti si Nerida, isang ngiti na puno ng hamon. Sige, doktor. Usap tayo. Ang pinto ng selda ay bumukas ng malakas, at si Dr. Mendoza ay pumasok na may kasamang dalawang malalaking attendant. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may bakas ng pagkainis sa kanyang panga. Si Nerida ay hindi gumalaw mula sa pagkakaupo sa gilid ng higaan.
Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kandungan, tila ba walang anumang nangyayari? Miss Alonzo? Simula ni Dr. Mendoza, ang boses ay pilit na kalmado. Alam kong may ginagawa ka. Ang bagong tauhan ay nagulat ng kakaibang kilos mo kanina malapit sa bench. Hindi sumagot si Nerida. Tiningnan lamang niya ang doktor ng diretso sa mata, walang takib na hamon. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang mga plano mo? Patuloy ni Dr. Mendoza, humakbang papalapit. Ang mga lihim mong pagpupulong kasama sina Miguel at Rosa. Ang sulat na ipinadala mo, lahat ng yon ay alam ko. Dito ay bahagyang ngumiti si Nerida. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung alam mo ang lahat, doktor, mahinahon niyang sabi, bakit ka pa natatakot? Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Mendoza. Ang pagkainis ay naging halatang galit. Huwag kang maglaro sa akin. Alam kong may ebidensya ka. Ibigay mo sa akin ang listahan at ang mga recording at baka makiusap ako sa mga kasama mo na maging maawain sa'yo. Maawain? Natawa si Nerida, isang maikli at tuyot na tawa. Tulad ng pagkaawa ninyo sa mga biktima ng K-27? Tulad ng pagkaawa ninyo sa akin nang ipakulong ninyo ako dito ng walang kasalanan? Sinubukan ni Dr. Mendoza na saluwin ang kanyang braso, ngunit mabilis na umilag si Nerida. Tumayo siya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang sarili na nakatayo ng tuwid, puno ng lakas. Doktor? Malinaw at matatag ang kanyang boses. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na may mga mata at tainga ka sa loob ng pasilidad na ito? Na hindi ko alam na ang bawat galaw ko ay minamatyagan? Kaya nga ginawa ko ang lahat ng ito sa harap mismo ng iyong mga tauhan, upang kapag dumating ang araw na ito, hindi mo maikakailang anuman. Ang mga attendant ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Si Dr. Mendoza ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Dalhin siya sa opisina ko. Utos niya sa mga attendant. Ngayon din. Ngunit bago pa man sila makagalaw, narinig ang mga boses mula sa labas. Mga boses na hindi pamilyar. Mga yabag na mabibigat at tila ba nagmamadali. At pagkatapos, ang tunog ng mga pinto na bumubukas ng sunod-sunod. Si Nerida ay ngumiti. Sa pagkakataong ito, ang ngiti ay totoo. Sa tingin ko, doktor, sabi niya, huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng selda at sa likod nito ay nakatayo si Ate Ramos, kasama ang ilang mga lalaki na nakasuot ng NBI jacket. Sa likod nila ay ang mukha ni Gabriel, na tila ba hinabol ng sariling mga demonyo. Dr. Mendoza, sabi ni Ate Ramos, ang boses ay formal at malamig. May warrant of arrest po kayo. Kasama na rin sina Gabriel de Vera at Bianca Lorente. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Si Dr. Mendoza ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ngunit si Nerida ay hindi na siya pinansin. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Gabriel na nakatayo sa koridor. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwalang ekspresyon. Gabriel? Tawag ni Nerida. Ang kanyang boses ay kalmado. Nagulat ka bang malaman na hindi ako baliw? Hindi nakasagot si Gabriel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng takas. Sa harap ng lahat, patuloy ni Nerida, humakbang papalapit sa kanya. Sa harap ng mga awtoridad, ng iyong abogado at ng mga doktor na naging bahagi ng iyong plano, sasabihin ko ang lahat. Ang mga kasinungalingan mo, ang mga palsipikadong ebidensya, ang iyong relasyon kay Bianca, at ang lahat ng taong nasaktan mo para sa iyong kasakiman. Wala kang ebidensya, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay pumipigig. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Nerida ang isang maliit na flash drive. Itinaas niya ito sa harap ng lahat. Narito ang listahan ng K-27, sabi niya, malinaw at malakas. Narito ang mga recording ng mga pag-uusap ninyo ni Dr. Mendoza at ni Bianca. Narito ang mga pangalan ng lahat ng inyong biktima. Ang mga taong inyong ipinakulong dito ng walang kasalanan upang hindi nila kayo matuklasan. Ang mga ahente ng NBI ay nagsimulang kumilos. Si Dr. Mendoza ay dinakip.
Ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng posas. Si Gabriel, nang makita ito, ay biglang tumakbo. Ngunit bago pa man siya makalayo, 2 ahente ang humarang sa kanya sa dulo ng koridor. "Tumakas ka pa," sabi ni Nerida. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit hindi mo kayang takasan ang katotohanan. Nang si Gabriel ay dinakip din, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi siya tumingin kay Nerida. Hindi niya kayang harapin ang kanyang mga mata. Sa likod ng lahat, si Bianca ay dumating, dala-dala ng mga ahente. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit sa kanyang mga mata ay may takot. "Nerida?" sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Hindi ko sinasadya. Si Gabriel ang nagplano ng lahat." "Tumahimik ka," sagot ni Nerida. Ang kanyang boses ay matigas. "Ang iyong mga kasinungalingan ay hindi nagagana sa akin." Nang ang lahat ay nasa posas na, si Ate Ramos ay lumapit kay Nerida. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Miss Alonzo," sabi niya, "ang iyong katapangan ay kahanga-hanga. Ang mga ebidensya na iyong naipadala ay sapat na upang mapabagsak ang buong sindikato. Ngunit kailangan namin ng iyong pahayag." Tumango si Nerida, ngunit bago siya sumagot, narinig niya ang mga boses mula sa mga selda sa paligid. Ang mga boses ng mga biktima ng K-27. Ang mga taong tulad niya ay ipinakulong ng walang kasalanan. "Malaya na ba kami?" tanong ng isang matandang lalaki mula sa kalapit na selda. Tumingin si Nerida sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ngumiti siya ng buong puso. "Oo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Malaya na tayo. Ang katotohanan ay lumabas na." Ang mga ahente ng NBI ay nagbukas ng mga selda, isa-isa. Ang mga biktima ay lumabas, ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at kaluwagan. Si Miguel, si Rosa at si Jaime ay kasama nila. Lumapit sila kay Nerida, niyakap siya ng mahigpit. "Nagawa mo?" bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Nagawa mo!" "Ginawa natin," sagot ni Nerida, yumakap pabalik. "Hindi ko ito nagawa ng mag-isa." Sa labas ng pasilidad, ang mga sasakyan ng NBI ay nakapark, ang kanilang mga ilaw ay kumikislap. Si Gabriel, si Bianca, at si Dr. Mendoza ay isinakay sa magkakahiwalay na sasakyan. Ang kanilang mga mukha ay hindi na matitingnan. Nang ang huling biktima ay nailabas na, si Nerida ay tumayo sa harap ng pasilidad. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa langit. Ang araw ay sumisikat na. Ang mga unang sinag nito ay tumatama sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang init nito. "Miss Alonzo?" tawag ni Ate Ramos. "Handang sumakay. Kailangan naming simulan ang proseso ng pagpapalaya at ang pagsasampa ng mga kaso." Tumango si Nerida. Ngunit bago siya sumakay, lumingon siya sa pasilidad. Ang lugar na naging kulungan niya. Ang lugar na sinubukang sirain siya. "Hindi mo ako sinira," bulong niya sa sarili. "Ginawa mo akong mas malakas." Sumakay siya sa sasakyan, at habang umaandar ito, naramdaman niya ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Ang takot, ang galit, ang kawalan ng pag-asa. Lahat ng iyon ay napalitan ng isang bagong damdamin. Pag-asa. At sa kanyang isip, ang mga salita ng kanyang sulat kay Ate Ramos ay paulit-ulit na tumutunog. Ang katotohanan ay dapat lumabas. At lumabas nga ito. Sa wakas, lumabas na. Umupo si Nerida sa upuan ng saksi. Ramdam pa rin ang init ng araw sa kanyang balat, kahit nasa loob na siya ng silid ng hukumlan. 3 buwan na ang lumipas mula nang iligtas siya ng mga ahente ng NBI sa San Isidro. Ngunit parang kahapon lang ang lahat. Ang amoy ng antiseptiko sa asylum, ang tunog ng mga kandado, ang mga mukha ng mga biktima ng K-27 na unti-unting kumikilala sa kanya bilang isa sa kanila. Ngayon, nakatitig siya kay Gabriel, ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Nakaupo ito sa kinauupuan ng akusado, nakayuko, hindi matingnan ang mga mata niya. Sa tabi nito si Bianca,
ang babaeng nagpanggap na kaibigan habang palihim na sinisira ang kanyang buhay. At si Dr. Mendoza, ang psychiatrist na nagbenta ng propesyon para sa pera. Ginoong Gabriel de Vera, sabi ng piskal, kinikilala mo ba ang nasasakdal na si Nerida Alonzo? Opo, mahinang sagot ni Gabriel. At kinikilala mo ba na ikaw ang pumirma sa mga dokumento na nagpapahuling sa kanya sa San Isidro Mental Health Facility? Hindi sumagot si Gabriel. Napatingin ito kay Nerida at sa unang pagkakataon, nakita ni Nerida ang takot sa mga mata nito. Hindi galit, hindi panghiinayang. Takot. Takot na mawala ang lahat ng ninakaw nito. Sumagot ka, utos ng hukom. Opo, bulong ni Gabriel. Naramdaman ni Nerida ang paghawak ng isang kamay sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita si Aling Corazon, ang dating kasamahan niya sa NBI na naging matalik niyang kaibigan sa mga nakaraang buwan. Naumiti ito sa kanya at naumiti rin si Nerida pabalik. Magaling ka, bulong ni Aling Corazon. Hindi sumagot si Nerida. Sa halip, ibinalik niya ang tingin kay Gabriel. Hindi dahil gusto niyang makita ang paghihirap nito, kundi dahil kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi na siya natatakot, na ang babaeng inilibing ng buhay sa San Isidro ay hindi na ang parehong Nerida na madaling manipulahin. Nang ipahayag ng hukom ang desisyon, 12 taon para kay Gabriel, 10 taon para kay Bianca, at 15 taon para kay Dr. Mendoza, hindi pumalakpak si Nerida. Hindi rin siyang ngumiti, tahimik lang siyang tumayo, inayos ang kanyang blazer, at lumabas ng silid ng hukuman. Sa labas, sinalubong siya ng mga dating biktima ng K-27. Naroon si Mang Ben, ang dating negosyante na inagaw ng mga corrupt na opisyal ang kumpanya. Naroon si Aling Rosa, ang accountant na may ebidensyal laban sa sindikato. Naroon si Marco, ang binatang engineer na halos mamatay sa overdose ng gamot na ibinibigay sa kanila. Congratulations, Nerida, sabi ni Mang Ben, hawak ang kanyang kamay. Nagawa mo. Hindi ko lang ginawa, sagot ni Nerida. Ginawa natin. Niyakap siya ni Aling Rosa. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nasa loob pa rin kami. Kailangan lang nating mag-ingat, sabi ni Nerida, na hindi na muling mangyari ito sa iba. Habang nag-uusap sila, may isang sasakyan ang huminto sa harap ng gusali ng korte. Bumaba ang isang matandang babae, nanginginig ang mga kamay, hawak ang isang maliit na bag. Nakilala agad ni Nerida ang figura, ang kanyang ina. Tumigil ang lahat ng pag-uusap, tumingin ang mga dating biktima kay Nerida, at kahit walang nagsalita, alam niyang naintindihan nila. Ang ina ni Nerida na si Aling Lourdes, ang babaeng nagpirma sa mga dokumento na nagpakulong sa sariling anak. Lumapit ang matandang babae, dahan-dahan, parang natatakot na baka tumakbo si Nerida. Nang malapit na ito, tumigil ito at tumingin sa mga mata ni Nerida. Anak, sabi nito, basag ang boses. Nay pala, hindi ko alam. Hindi ko alam na ginagawa nila sa'yo ang lahat ng yon. Hindi sumagot si Nerida. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng nagturo sa kanya na maging matatag, ay ang parehong babaeng nagpadala sa kanya sa impyerno. Pinaniwala nila ako, patuloy ni Aling Lourdes lumuluha. Sinabi nila na may sakit ka, na kailangan mo ng tulon. At ako ay naniwala sa kanila, dahil gusto kong maniwala na ikaw ay ligtas, na hindi mo kayang saktan ang sarili mo. Ma, sabi ni Nerida, at naramdaman niyang nanginginig ang kanyang boses. Bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit hindi mo sinubukang makipag-usap sa akin bago ka pumirma? Sinubukan ko, sagot ng ina, pinupunasan ng luha. Pero sinabi nila na bawal, na kailangan mong magpahinga, nang anumang pakikipag-usap sa labas ay makakasama sa iyong paggaling. Napahinga ng malalim si Nerida. Naramdaman niya ang galit na bumabalik. Ang parehong galit na naramdaman niya noong mga unang linggo sa San Isidro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinayaan na lamunin siya. Ma, sabi niya, hindi kita masisisi. Hindi ko kaya. Pero hindi rin kita kayang kalimutan agad.
Kailangan ko ng panahon. Okay lang, sagot ng ina tumango. Okay lang, hihintayin kita. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Nayakap siya ng kanyang ina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Nerida ang init ng yakap ng isang ina. Hindi ito perpekto. Hindi ito ang pag-aayos ng lahat ng sugat. Ngunit ito ay isang simula. Kinabukasan, bumalik si Nerida sa NBI. Nakaayos ang kanyang buhok, nakasuot ng bagong blazer at may hawak na bagong ID. Nang pumasok siya sa gusali, sinalubong siya ng mga dating kasamahan. May mga ngiti, may mga yakap, may mga palakpakan. "Welcome back, Agent Alonzo," sabi ni Director Santos, ang kanyang dating supervisor. "Namimiss ka namin?" "Salamat, Director," sagot ni Nerida. "Namimiss ko rin kayo." Umupo siya sa kanyang lumang desk, ang parehong desk na inupuan niya sa loob ng 10 taon. Ang parehong desk na iniwan niya nung araw na kinuha siya ng mga tauhan ni Gabriel at dinala sa San Isidro. Binuksan niya ang kanyang computer at nakita ang kanyang inbox na puno ng mga email. Karamihan ay mga formalidad, mga update sa mga kaso, mga memo mula sa itaas. Ngunit may isang email na nakakuha ng kanyang atensyon, mula kay Ate Ramos. Binuksan niya ito at binasa. Ito ay tungkol sa isang bagong kaso. Isang kaso ng korupsyon sa isang pribadong ospital. Isang kaso na may kinalaman sa mga pasyente ng pinagkakaitan ng tamang gamot, mga pamilyang pinagkakaitan ng hustisya. Numiti si Nerida. Hindi dahil may bagong kaso, kundi dahil alam niyang may dahilan pa siya upang lumaban. Na ang laban para sa hustisya ay hindi natatapos sa isang kaso lamang. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at naglakad papunta sa opisina ni Director Santos. "Director," sabi niya, "may bago tayong kaso. Gusto kong kunin ito." Tumingin sa kanya si Director Santos at numiti. "Sigurado ka? Hindi pa tapos ang iyong recovery." "Tapos na ang recovery ko," sagot ni Nerida. "Ang trabaho ang magpapagaling sa akin." Lumabas siya ng opisina at habang naglalakad pabalik sa kanyang desk, napansin niya ang isang maliit na halaman sa windowsill. Isang halaman na hindi niya napansin noon. Isang halaman na tila bagong tanim. "Sinong naglagay niyan?" tanong niya kay Aling Corazon na nakaupo sa katabing desk. "Si Mang Ben," sagot nito. "Dinala niya kaninang umaga, sabi niya para sa'yo. Para maalala mo, na kahit sa pinakamadilim na lugar, may buhay pa rin." Hinawakan ni Nerida ang dahon ng halaman, marahan, parang hinahaplos ang isang alaala. At sa sandaling yon, naalala niya ang mga muka ng mga taong pinalayan niya. Ang mga taong nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Nang gabing iyon, umupo si Nerida sa kanyang maliit na apartment, hawak ang isang tasa ng tsa. Ang apartment na inuupahan niya pagkatapos ng kanyang diborsyo kay Gabriel. Ang apartment na unti-unti niyang ginagawang tahanan. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga larawan. Ang mga larawan mula sa San Isidro. Ang mga larawan ng mga biktima ng K-27. Ang mga larawan ng mga taong naging pamilya niya sa loob ng mga buwang yon. May isang larawan na lalong tumatak sa kanya. Isang larawan nila ni Marco, ang batang engineer na nakangiti habang kumakain ng lugaw. Sa likod ng larawan, may sulat kamay na mensahe. "Sa susunod na pagkikita natin, kakain tayo ng masarap, hindi lugaw." Numiti si Nerida, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang kaya na niyang tumawa. Isinara niya ang laptop, inilagay ang tasa sa lamesa, at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod, ang mga taong nagmamadali, ang mga kwentong hindi pa nasasabi. "Bukas," bulong niya, "may bagong laban." Ngunit hindi ito tunog ng takot. Tunog ito ng pag-asa. Kinabukasan, maagang pumasok si Nerida sa NBI. Nakita niya ang folder ng bagong kaso sa kanyang desk at binuksan ito. Isang ospital sa probinsya. Isang doktor na may malaking bahay at maliit na sahod. Isang grupo ng mga pasyente na namatay ng misteryoso.
Interesting, bulong niya, at kinuha ang kanyang notebook. Agent Alonzo, tawag ni Director Santos mula sa kanyang opisina. May bisita ka. Lumabas si Nerida at nakita si Aling Rosa, nakaupo sa lobby, may dalang basket ng prutas. Ginang Rosa, sabi ni Nerida, nagulat. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Napapasalamat lang ako, sagot ni Aling Rosa, numingiti. Naisip ko baka gusto mo ng sariwang prutas. Alam kong mahirap ang trabaho mo. Naantig si Nerida. Salamat po, pero hindi ninyo kailangan. Kailangan ko, putol ni Aling Rosa. Kasi, nung nasa loob tayo ng San Isidro, ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngayon, gusto kong ipakita sa'yo na may pag-asa ka rin. Umupo sila sa lobby at nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari pagkatapos ng kaso. Si Aling Rosa, na dating accountant, ay nagtayo ng maliit na negosyo. Si Mang Ben, na dating negosyante, ay nagbabalik sa kanyang kumpanya. Si Marco, ang batang engineer, ay nag-a-apply sa isang malaking kumpanya. Lahat sila ay may bagong buhay, sabi ni Aling Rosa. Dahil sa iyo. Hindi dahil sa akin, pagtanggi ni Nerida. Dahil sa lakas ninyo. Dahil sa determinasyon ninyo na lumaban. Tumingin sa kanya si Aling Rosa at naumiti. Ganon din sa'yo, Nerida. Ganon din sa'yo. Nang umalis si Aling Rosa, bumalik si Nerida sa kanyang desk. Binuksan niya ang folder ng bagong kaso at sinimulang basahin ang mga dokumento. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga transaksyon. At habang binabasa niya, naalala niya ang mga salita ng kanyang sulat kay Ate Ramos. Ang katotohanan ay dapat lumabas. Ngayon, alam niyang hindi lamang ito isang pangako. Ito ay isang misyon. Nang gabing yon, habang naglalakad pa uwi, dumaan si Nerida sa isang maliit na simbahan. Huminto siya at tumingin sa loob. Walang masyadong tao. Ilang matatanda lamang ang nagdarasal. Pumasok siya, umupo sa isang upuan sa likod at tumingin sa altar. Hindi siya masyadong relihiyoso. Ngunit sa gabing yon, nakaramdam siya ng pangangailangan na magpasalamat. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na lumaban. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Tumayo siya at habang papalabas ng simbahan, nakita niya ang isang maliit na kandila na nakasindi sa isang tabi. May nakasulat na, para sa mga nawalan ng pag-asa. Numiti si Nerida at kinuha ang isang kandila. Sinindihan niya ito at inilagay sa tabi ng iba. Para sa mga nawalan ng pag-asa, bulong niya. Sana ay mahanap nila ang liwanag. Lumabas siya ng simbahan at habang naglalakad pa uwi, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang muka. Ang mga bituin, ang mga ilaw ng kalye, ang mga taong nagmamadali. At sa sandaling yon, naalala niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ama nung bata pa siya. Ang buhay ay parang ilog. Minsan tahimik, minsan mabagyo. Ngunit kung patuloy kang lalangoy, mararating mo rin ang dulo. Ngayon, alam ni Nerida na mararating nga ang dulo. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga taong umaasa sa kanya. Para sa lahat ng mga taong nawala ng pag-asa. Para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng hustisya. Binuksan niya ang pinto ng kanyang apartment at pumasok. Ang maliit na espasyo, ang mga gamit na unti-unti niyang naipon, ang mga larawan ng kanyang mga kaibigan sa dingding. Umupo siya sa kanyang sopa at tumingin sa kisame. Ang mga alaala ng San Isidro, ang mga alaala ng kanyang paglaya, ang mga alaala ng kanyang tagumpay. Hindi ito ang katapusan, bulong niya. Ito ay simula pa lamang. At sa gabing yon, sa kanyang maliit na apartment, sa gitna ng mga alaala at mga pangarap, natulog si Nerida ng may kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang bukas may bagong laban. Ngunit handa siya.
Handa siyang lumaban. Handa siyang manalo. Handa siyang mabuhay. Sa mga huling sandali ng ating kwento, napatunayan natin na ang katotohanan, gaano man ito katagal itago, ay laging may paraan upang lumabas sa liwanag. Si Nerida, na minsan pinaniwala ang baliw, ay naging pinakamalinaw na boses sa gitna ng kaguluhan. Hindi lamang niya nailigtas ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang mga taong tulad ni Miguel at ang iba pang mga biktima ng K-27. Minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa ating sariling takot at pagdududa. Ngunit pinatunayan ni Nerida na kahit sa pinakamadilim na silid, may liwanag pa ring pumapasok. Ang kanyang paglalakbay ay paalala sa atin na ang hustisya ay hindi lamang para sa malalakas, kundi para sa mga matatapang na lumalaban kahit sila na ang nasa bingit ng pagbagsak. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil at paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon, pagpapatawad sa sarili, at pagtanggap na ang bawat pagtatapos ay may dalang bagong simula. Kay Nerida, natutunan nating ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses tayo nahulog, kundi sa kung paano tayo bumabangon at patuloy na lumalakad. Ngayong tapos na ang kwento, sana ay may dala tayong aral na magsisilbing gabay sa ating sariling mga laban. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Nerida, huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento. Ibahagi rin ninyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, upang malaman nila na ang katotohanan ay laging mananalo. Maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli, at sana ay patuloy tayong lumaban para sa ating sariling katotohanan. Paalam at mag-ingat palagi.